Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Carlos de la Peña at inilaan ko po ang aking karera sa pagtulong sa mga nakatatanda na tulad ninyo upang magkaroon ng mas malusog at masiglang buhay. Isang karangalan po na maibahagi sa inyo ngayon ang ilang kaalaman na sa tingin ko ay makagagawa ng tunay na pagbabago. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung bakit tila mas nanghihina kayo bawat paglipas ng taon? Bakit ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan, pagtayo mula sa upuan o pagbubuhat ng pinamili ay nagiging pahirapan na pagkatapos ng edad 60? Hindi po ito basta normal na bahagi ng pagtanda. Madalas po ito ay dahil sa pagkawala ng kalamnan at mas seryoso ito kaysa sa inaakala ng marami. Pero paano kung ang solusyon ay hindi komplikado magastos o mahirap abutin? Paano kung ang sagot ay nasa isang bagay na simple, natural at pamilyar na sa atin? Ang tinutukoy ko po ay ang protina partikular, ang 10 karaniwang uri ng protina na talagang makakatulong na baligtarin ang pagkawala ng kalamnan at ibalik ang inyong lakas, katatagan at kasarinlan. Hindi po ito gimmick o uso lamang. Ito po ay nutrisyong suportado ng siyensya, aprobado ng doktor na maaaring magbago ng paraan ng inyong pagtanda simula ngayon. Pagkatapos po ng edad na 60, natural na nagsisimulang mas mabilis na mawalan ng muscle mass o masa ng kalamnan ang inyong katawan, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Madalas nangyayari ito nang tahimik, walang halatang sintomas, hanggang sa isang araw ay maaaring madulas kayo, hindi makabangon mula sa sopa o makaramdam ng pagiging hindi matatag sa pagbangon sa kama. Ang pagkawala pong ito ay hindi lamang abala, ito ay mapanganib. Ang kalamnan po ang nagpapanatiling ligtas sa inyo. Pinoprotektahan nito ang inyong mga buto, pinapanatili ang inyong balanse, at binibigyan kayo ng lakas para makagalaw ng malaya. Kapag ito'y nawala, maaari ring maglaho ang inyong kumpiyansa at kalayaan. Pero heto po ang magandang balita, maaari nyo itong labanan. Ang mga tamang protina na regular na kinakain ay maaaring magpasigla ng paglaki ng kalamnan, magbawas ng pamamaga at kumpunihin ang nasira ng panahon. Ating isa-isahin ang 10 pinakaepektibo at karaniwang protina na dapat isaalang-alang ng bawat nakatatanda na idagdag sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Whey protein, ang gintong pamantayan para sa regenerasyon ng kalamnan. Ang whey protein, marahil ang pinakamakapangyarihan, ngunit madalas na napapabayaan na sandata laban sa pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Mula sa gatas, ito ay isang kumpletong protina, puno ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid, lalo na ang leucine, ang pangunahing nagtitrigger ng paglaki ng kalamnan. Ang kakaiba sa whey ay ang mabilis nitong absorption o pagsipsip ng katawan. Hindi tulad ng maraming pagkain na inaabot ng oras bago matunaw, ang whey ay mabilis na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng eksaktong sustansya na kailangan nila sa tamang oras. Ito ang dahilan kung bakit ito ay napaka-epektibo para sa mga nakatatanda na ang mga kalamnan ay maaaring hindi na tumutugon sa protina tulad ng dati. Nakakatulong itong malampasan ang tinatawag ng mga doktor na anabolic resistance
isang natural na hadlang na nagpapabagal sa pagkumpuni ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. Isang serving lamang na 20 hanggang 30 gramo bawat araw, hinalo sa tubig, gatas o smoothie, ay maaaring suportahan ang lakas, mapabuti ang balanse at mabawasan ang panganib ng pagkahulog. Ipinakita ng pananaliksik na kahit walang matinding ehersisyo, ang mga nakatatanda na umiinom ng whey protein ay nakakakita ng pagbutis sa kanilang pagkilos, tibay at kumpiyansa. Ito ay mabilis, kumbinyente at napatunayan na sa klinika. Kung kayo po ay nakakaramdam ng panghihina o pagbagal, kamakailan ang whey protein ang maaaring nawawalang piraso. Ngunit may isa pang pagkaing puno ng protina na gumagana habang kayo ay natutulog at malamang nasa ref nyo na ito. Pag-usapan natin ito. Greek yogurt, isang masarap na dual action powerhouse. Ang Greek yogurt ay higit pa sa isang malapot at masarap na merienda. Ito ay isang powerhouse sa pagpapanatili ng kalamnan, lalo na para sa mga higit sa 60. Ang nagpap-espesyal dito ay ang aman nito sa mataas na kalidad ng protina, halos doble kaysa sa regular na yogurt. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa kakaibang komposisyon ng protina nito. Naglalaman ito ng parehong mabilis at mabagal matunaw na protina, partikular ang casein na patuloy na nagpapakain sa inyong mga kalamnan sa loob ng ilang oras. Ito ay lalong nakakatulong sa gabi kapag ang inyong katawan ay natural na pumapasok sa estado ng pag-aayuno at maaaring mangyari ang pagkasira ng kalamnan. Ang Greek yogurt ay meron ding mga karagdagang benepisyo tulad ng calcium, vitamina D at probiotics na lahat ay sumusuporta sa matibay na buto, tamang paggana ng kalamnan at mas mahusay na pagsipsip ng sustansya. Ito ay mga kritikal na salik sa pag-iwas sa pagkahulog at pananatiling aktibo habang tumatanda. Ang pinakamaganda, madali itong kainin. Isang mangkok lang sa gabi na may ilang berries o mani ay nagiging simpleng ugali na maaaring maprotektahan ang inyong lakas habang kayo ay natutulog. At kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga ang yogurt, maghintay kayo hanggang malaman ninyo ang tungkol sa perpektong protina na binalot ng kalikasan sa isang shell. Maliit, makapangyarihan at ginawa para sa muling pagtatayo ng kalamnan mula sa loob. Malamang na ikain nyo na ito sa almusal noon, ngunit hindi ninyo naintindihan ang buong kapangyarihan nito hanggang ngayon. Itlog ang perpektong protina mula sa kalikasan. Ang itlog ay isa sa pinakakumpleto at abot-kayang mapagkukunan ng protina, at para sa mga nakatatanda ito ay maituturing na isang nutritional na regalo. Bawat itlog ay naglalaman ng mga 6 na gramo ng mataas na kalidad na protina na may perpektong balanse ng mga amino acid na ginagamit ng inyong katawan para kumpunihin at buuin ang kalamnan. Ang pula ng itlog na madalas na kinatatakutan dahil sa nilalaman nitong kolesterol ay nagtataglay ng kalahati ng protinang iyon kasama ang mahahalagang sustansya tulad ng bitamina D, choline at leucine, ang amino acid na pinakaresponsable sa pag-trigger ng paglaki ng kalamnan. Para sa mga nakatatanda na ang katawan ay maaaring hindi na gaanong epektibong tumutugon sa protina, ang itlog
ay tumutulong na malampasan ang resistansyang iyon at magpadala ng malakas na senyales upang mapanatili at muling buuin ang kalamnan. Ito rin ay napaka-versatile at madaling ihanda, kaya praktikal itong pagpipilian araw-araw para sa pagpapalakas ng lakas, enerhiya at katatagan. Ipinakita ng modernong pananaliksik na para sa karamihan ng tao, ang pagkain ng hanggang 2 itlog bawat araw ay hindi lamang ligtas, kundi kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng puso at pangkalahatang kalusugan. Kahit scrambled nilaga o idinagdag sa mga salad, ang itlog ay nagbibigay ng malaking epekto sa maliit na pakete. Pero paano kung ang inyong susunod na pagkaing pampalakas ng kalamnan ay maaari ring labanan ang pamamaga at suportahan ang inyong puso? Ang sagot ay maaaring ikagulat ninyo, at ito ay diretsyong nagmumula sa karagatan. Walang tabang karne ng baka, lean beef panggatong sa kalamnan na mayaman sa iron. Ang walang tabang karne ng baka ay madalas na hindi nauunawaan, ngunit kapag pinili ng tama ito, ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang kaalyado sa inyong paglaban sa pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Ang isang serving na mga 113 gramo katumbas ng 4 na onsa ay nagbibigay ng halos 25 gramo ng kumpletong protina, puno ng lahat ng mahahalagang amino acid na kailangan ng inyong mga kalamnan para lumaki at gumaling. Ang nagpapabukod tangi sa karne ng baka ay ang natural nitong mataas na antas ng leucine, ang amino acid, na nagsisilbing switch para i-activate ang pagbuo ng kalamnan, lalo na't mahalaga ito habang ang mga tumatandang kalamnan ay nagiging hindi na gaanong tumutugon. Bukod sa protina, ang walang tabang karne ng baka ay naghahatid ng mayamang mapagkukunan ng iron, zinc, mga bitamina B at creatine na lahat ay gumaganap ng kritikal na papel sa produksyon ng enerhiya, paghahatid ng oxygen at pagganap ng kalamnan. Ang mga nakatatanda na nagsasama ng walang tabang karne ng baka sa kanilang dieta ay madalas na nakakaranas ng mas mahusay na lakas at tibay, lalo na kapag sinamahan ng magaang aktibidad. At kapag pumipili ng mga hiwang grass-fed tulad ng sirloin o tenderloin, makikinabang din kayo sa mas malusog na fat profile na may mga epektong anti-namamaga. Hindi ito tungkol sa pagkain ng malalaking bahagi. Ito ay tungkol sa pagpili ng mga pagkaing masustansya na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng kailangan nila para manatiling malakas. Ngunit kung naghahanap kayo ng protina na madaling lutuin, mababa sa taba at napaka-versatile, ang susunod ay isang pangunahing sangkap sa halos bawat kusina at maaaring ito mismo ang kulang sa inyong katawan. Pitso ng manok, simple, malinis at epektibo. Ang pitso ng manok ay isa sa pinakasikat na mapagkukunan ng protina sa magandang dahilan. Ito ay walang taba, madaling ihanda at puno ng mataas na kalidad na protina na sumusuporta sa pagpapanatili at pagkumpuni ng kalamnan. Para sa mga nakatatanda, mas mahalaga ito kailanman. Ang isang serving ng pitso ng manok ay nag-aalok ng halos 25 gramo ng kumpletong protina na kinabibilangan ng mga amino acid na kailangan ng inyong katawan para muling buuin ang tisyo ng kalamnan
at mapanatili ang lakas. Ito rin ay mahusay na mapagkukunan ng mga sustansya tulad ng niacin at selenium na tumutulong sa pagsuporta sa metabolismo, kalusugan ng selula at paggana ng immune system. Dahil ito ay mababa sa taba at madaling matunaw, ang pitso ng manok ay isang ideal na opsyon para sa mga nais protektahan ang kanilang muscle mass nang hindi masyadong nabubusog o nanghihina pagkatapos kumain. Kahit inihaw ni lechon o idinagdag sa mga sabaw at salad, ang manok ay maaaring kainin sa hindi mabilang na paraan na ginagawang simple itong isama sa inyong rutina ilang beses bawat linggo. Ang pagkain nito kasama ng mga gulay o malusog na taba tulad ng langis ng oliba ay maaaring lalo pang mapalakas ang pagsipsip ng sustansya at mga benepisyong anti-namamaga. Ngunit habang ang manok ay tumutulong sa pagbuo at pagkumpuni ng kalamnan, mula sa simula ang susunod na mapagkukunan ng protina ay naghahatid ng lakas nito diretso mula sa dagat at ito ay puno ng mga sustansya na hindi sapat na nakukuha ng maraming nakatatanda. Sardinas isang protina na may kasamang omega-3. Maaaring maliit ang sardinas, ngunit napakalaki ng epekto nito pagdating sa kalusugan ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Ang maliliit na isdang ito ay mayaman sa kumpletong protina na nagbibigay ng mahahalagang amino acid na kailangan ng inyong katawan upang muling buuin at mapanatili ang lean muscle mass. Ang nagpapabukod-tangi sa sardinas ay ang mataas nitong konsentrasyon ng omega-3 fatty acids, partikular ang EPA at DHA na napatunayang nagbabawas ng talamak na pamamaga, isang tahimik na salarin sa likod ng pagkawala ng kalamnan sa mga nakatatanda. Ang sardinas ay isa ring mahusay na mapagkukunan ng bitamina D at calcium, dalawang sustansyang mahalaga para sa lakas ng buto at tamang paggana ng kalamnan, lalo na sa mga nakatatanda na maaaring nasa panganib ng kakulangan. Isa pang malaking bentahe, ito ay abot kaya matagal masira shelf-stable at hindi nangangailangan ng komplikadong pagluluto. Buksan lang ang lata, idagdag ito sa tinapay, salad o pasta at mayroon na kayong masustansyang pagkain sa loob lamang ng ilang minuto. Para sa mga nakatatanda na naglalayong manatiling malakas, aktibo at independiyente, ang sardinas ay nag-aalok ng madaling paraan upang mapangalagaan ang inyong katawan ng walang stress o hirap. At habang itong mga hiyas ng karagatan ay sumusuporta sa mga kalamnan at kasukasuan, ang susunod na pagkaing mayaman sa protina ay matagal nang paborito ng mga vegetarian at ang mga benepisyo nito para sa tumatandang kalamnan ay maaaring ikagulat ninyo. Lentil at beans, mga butong gulay, mga tagapagtanggol ng kalamnan na mula sa halaman. Ang lentil at beans tulad ng munggo, sitaw at iba pang butong gulay ay nakuha ang kanilang reputasyon bilang mga nutritional powerhouse at para sa mga nakatatanda, nag-aalok sila ng kakaibang kombinasyon ng protina, fiber at mahahalagang mineral na makakatulong labanan ang pagkawala ng kalamnan. Ang isang tasa ng nilutong lentil o beans ay naghahatid ng humigit kumulang 15 gramo ng protinang mula sa halaman, sapat na upang suportahan ang pang-araw-araw na pagkumpuni at pagpapanatili ng kalamnan kapag sinamahan ng iba pang mapagkukunan sa buong araw.
Ngunit ang tunay na mahika ay nasa kanilang kakayahang higit pa sa pagpapakain sa inyong mga kalamnan. Pinapalusog din nila ang inyong bituka. Ang mga legumbreng ito ay naglalaman ng resistant starch, isang espesyal na uri ng carbohydrate na nagbibigay lakas sa mabubuting bakterya sa inyong sistemang panunaw na tumutulong na mabawasan ang pamamaga mapabuti, ang pagsipsip ng sustansya at suportahan ang pangkalahatang kalusugan ng metabolismo. Dagdag pa sila ay mayaman sa magnesium, potassium at iron, tatlong mineral na gumaganap ng mahalagang papel sa paggana ng kalamnan, paghahatid ng oxygen at regulasyon ng presyon ng dugo. Abot kaya maraming gamit at nakakabusog ang lentil at beans ay madaling idagdag sa mga sabaw salad o grain bowl. Kung naghahanap kayo ng banayad ngunit mabisang paraan para pasiglahin ang inyong lakas mula sa loob, ang mga simpleng pagkaing ito ay isang matalinong pagpili, ngunit huwag balewalain kung ano ang magagawa ng mga madahong gulay. Kung anuman ang kulang nila sa protina, binabawi nila ito sa mga nakatagong sangkap na nagpapahusay sa kalamnan. Mga mani at butternut and seeds, isang siksik na pinagmumulan ng lakas. Ang mga mani at buto ay maaaring maliit, ngunit naghahatid sila ng malalaking benepisyo pagdating sa pagpapanatili ng kalusugan ng kalamnan sa inyong mga huling taon. Bagamat hindi kasing siksik sa protina, tulad ng mga mapagkukunang hayop, nag-aalok sila ng kakaibang halo ng protinang mula sa halaman, malusog na taba, at mahahalagang mineral na nagtutulungan upang suportahan ang lakas pagkilos at enerhiya. Ang mga almendras ay nagbibigay ng magnesium na tumutulong maiwasan ang pulikat ng kalamnan at sumusuporta sa tamang pag-urong ng kalamnan. Ang mga walnut ay mayaman sa omega-3 na mula sa halaman na lumalaban sa talamak na pamamaga, isang pangunahing sanhi ng pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa edad. Ang mga buto ng kalabasa ay nag-aalok ng zinc na gumaganap ng mahalagang papel sa balanse ng hormone, lalo na ang testosterone, isang hormone na mahalaga pa rin para sa pagpapanatili ng kalamnan sa mga nakatatanda. Ang mga sustansyang ito ay hindi lamang nagpapakain sa inyong mga kalamnan. Pinoprotektahan nila ang mga ito mula sa oxidative stress at pamamaga na tahimik na sumisira sa inyong lakas. Ang isang maliit na dakok ng walang asin na mani o buto sa isang araw sa ibabaw man ng yogurt, sa oatmeal o bilang merienda ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa tibay ng inyong katawan. Madali silang itago, simpleng kainin at lubos na masustansya. Ngunit kung naghahanap kayo ng pagkain na kasing simple ngunit nakakagulat na makapangyarihan, ang susunod na mapagkukunan ay diretsyong mula sa inyong pantry at malamang na napabayaan na ito sa loob ng maraming taon. Madahong gulay, spinach, kale, ang mga pampalakas ng protina. Ang mga madahong gulay tulad ng spinach, kale at Swiss chard ay maaaring hindi puno ng protina, ngunit gumaganap sila ng isang makapangyarihang pansuportang papel sa pagpapanatili ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa natural na nitrates na kino-convert ng inyong katawan sa nitric oxide, isang compound na nagpapabuti ng daloy ng dugo.
Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas maraming oxygen at sustansya na umaabot sa inyong mga kalamnan na tumutulong sa kanila na gumaling at gumana ng mas mahusay. Ang mga madahong gulay ay puno rin ng magnesium, potassium at calcium na mahalaga para sa tamang pag-urong ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat o panghihina. Isang madalas na napapabayaang sustansya sa mga gulay na ito ay ang bitamina K na tumutulong sa pag-regulate ng calcium sa loob ng inyong mga kalamnan at buto at sumusuporta sa metabolismo ng protina. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na kumukonsumo ng mas maraming madahong gulay ay nakakaranas ng mas mabagal na rate ng paghina ng kalamnan at mas mahusay na pisikal na pagganap. Kahit ihalo sa smoothie, igisa sa langis ng oliba o idagdag sa sabaw, ang pagkain ng 2 tasa ng gulay bawat araw ay isang madali at epektibong paraan upang pasiglahin ang inyong lakas. Ang mga makukulay na gulay na ito ay maaaring hindi mukhang pagkain para sa kalamnan, ngunit tahimik silang nagtatrabaho upang panatilihin kayong matatag, maliksi at masigla. At kung pag-uusapan ang tahimik na lakas, ang susunod na mapagkukunan ay isang ginintuang likido na may sinaunang pinagmulan at modernong siyensya na sumusuporta rito. Langis ng olive oil. Ang tahimik na bayani ng kalusugan ng kalamnan. Ang langis ng oliba, lalo na ang extra virgin, ay higit pa sa isang taba na malusog sa puso. Ito ay isang makapangyarihang kaalyado sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. Ang ginintuang langis na ito ay naglalaman ng isang natural na compound na tinatawag na oleocanthal na kumikilos na katulad ng mga gamot na anti-namamaga sa pamamagitan ng pagbabawas ng talamak na mababang antas ng pamamaga na nag-aambag sa pagkasira ng kalamnan sa paglipas ng panahon. Habang tayo ay tumatanda, ang pamamaga ay nagiging isa sa mga tahimik na kaaway ng kalusugan ng kalamnan na dahan-dahang pinapahina ang tisyu ng walang halatang sintomas. Sinusuportahan din ng langis ng oliba ang insulin sensitivity na tumutulong sa inyong katawan na mas epektibong gamitin ang protina upang muling buuin at mapanatili ang kalamnan. Ang mga monounsaturated fat nito ay gumaganap ng papel sa produksyon ng hormone kabilang ang testosterone at growth hormone na parehong mahalaga para sa pagpapanatili ng kalamnan kahit nasa inyong ika-60, ika-70 at higit pang taon. Ipinakita ng mga pangmatagalang pag-aaral na ang mga nakatatanda na regular na nagsasama ng langis ng oliba sa kanilang dieta ay nagtatamasa ng mas mahusay na lakas ng kalamnan at mas kaunting senyales ng kahinaan. 2 hanggang 3 kutsara lamang sa isang araw ipinapatak sa mga gulay, beans o grains ay maaaring gumawa ng kapansin-pansing pagkakaiba. Itago ito sa isang madilim na bote at panatilihing malamig upang mapanatili ang bisa nito. Ang emosyonal na epekto ng pagbabalik lakas. Ang pagkawala ng lakas pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa mas mahinang kalamnan. Naaapektuhan nito kung paano ninyo tinitingnan ang inyong sarili, kung paano kayo kumikilos sa mundo at kung gaano kalaki ang kontrol na nararamdaman ninyo
sa inyong buhay. Ang mga simpleng gawain na dating walang kahirap-hirap pagtayo mula sa upuan, paglakad, sa silid pagdadala ng mga pinamili, ay maaaring maging paalala ng kung ano ang nawawala. Ang unti-unting pagkawala na ito ay hindi lamang sumisira sa inyong katawan. Naaapektuhan nito ang inyong kumpiyansa, inyong kasarinlan, at minsan ang inyong pag-asa. Ngunit narito ang makapangyarihang katotohanan, ang pagbabalik lakas ay hindi lamang posible, ito ay nagpapabago. Kapag pinangalagaan ninyo ang inyong katawan ng tamang protina at nagsimulang makaramdam ng paglakas, lahat ay nagbabago. Mas tuwid kayong maglakad, mas matatag ang pakiramdam, at muling nagtitiwala sa inyong katawan. Nagbabalik ang pakiramdam ng kontrol. Nagsisimula kayong mas madalas magsabi ng oo sa mga lakad ng pamilya, paglalakad sa parke o pagsasayaw sa sala. Hindi lamang ito pisikal na paggaling. Ito ay emosyonal na pagpapanibago. Ang lakas ay nagbabalik ng dangal dignidad at kalayaan na mabuhay ayon sa inyong kagustuhan. Isang bagong kabanata ng lakas at kasarinlan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Sa mga tamang pagpili, maaari itong maging panahon ng panibagong lakas, kumpiyansa at kalayaan. Bawat pagkain ninyo ay isang oportunidad upang muling buuin hindi lamang ang inyong katawan, kundi pati na rin ang inyong pakiramdam ng kasarinlan at sigla. Ang 10 pagkaing mayaman sa protina na ating tinalakay ay hindi kakaiba, mahal o mahirap hanapin. Ito ay mga pang-araw-araw na opsyon na suportado ng siyensya, pinagkakatiwalaan ng mga doktor, at napatunayang tumutulong na baligtarin ang pagkawala ng kalamnan kahit na pagkatapos ng edad 60. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng pagbabago ng sabay-sabay. Magsimula po tayo sa maliit. Magdagdag ng itlog sa inyong almusal, kumain ng Greek yogurt, bago matulog maghalo ng beans sa inyong sabaw o magtimpla ng whey protein sa isang smoothie. Bawat maliit na desisyon ay isang hakbang patungo sa mas tuwid na pagtayo, mas madaling pagkilos, at pamumuhay na may higit na enerhiya at dignidad. Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa pagbubuhat ng mga pabigat. Ito ay tungkol sa pag-angat ng inyong buhay. Ito ay tungkol sa pakiramdam na may kakayahan, suportado, at may kontrol sa inyong hinaharap. Dinala kayo ng inyong katawan hanggang dito. Ngayon na ang oras upang ibigay dito ang kailangan nito upang magpatuloy na maging malakas. Mayroon kayong higit na kapangyarihan kaysa sa sinabi sa inyo. Kaya ang tanong ay, aling pagbabago ang sisimulan ninyo ngayon, dahil ang inyong susunod na kabanata ng lakas ay nagsisimula sa isang pagpili. Bilang isang doktor, isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang ating katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa paggaling at pagpapanibago, lalo na kapag binibigyan natin ito ng tamang mga sangkap. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mga positibong pagbabago na maaaring makabuluhang makaapekto sa kalidad ng inyong buhay. Ang pangangasiwa sa inyong nutrisyon ay isang makapangyarihang hakbang tungo sa pagpapanatili ng inyong lakas at kasarinlan sa darating na mga taon. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan at ibahagi sa mga komento ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa talakayang ito na balak ninyong ilapat sa inyong sariling buhay. Ang inyong mga karanasan at pananaw
ay maaaring maging isang kahangahangang mapagkukunan ng inspirasyon para sa iba sa paglalakbay na ito. Huwag po ninyong kalimutang ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang dito. Salamat po sa inyong panunood at narito po tayo para mabuhay ng ayon sa ating kagustuhan ng may lakas at sigla.